Proyekto Helmo. Napatanong ako kay Lito kung nasaan ang bahay nila pero hindi ito sumagot. Ang ginawa ko, tinandaan ko kung saan nila inilagay ang bangka nila. Para sa mga hindi inaasang pagkakataon ay kailangan kong maging mailap sa bawat bagay na gagawin ko. May bumubulong kasi sa aking diwa na huwag basta-basta magtitiwala. Lalo na't naging iba na ang ihip ng hangin sa pagitan naming dalawa ni Lito. Nakita ko ng takpan ito ng tarapal ni Tio Nigel at hinila sa sulok ng dalawang magkatabing malaking bato. Kaya naman humarap ako kay Lito at sinundan sila. Ang kanyang mama ay nag-iiba na din ng mga kilos kaya hindi na ako makampante noon. Panay na ang pagiging palasalita ng mama ni Lito. At sabik na sa hindi umano ay masarap na handaan nila ngayong gabi. Hindi man lamang nila ako tinanong kung magugustuhan ko ba ang putahing nakahanda nilang katayin mamaya. At basta na lamang akong iniwan para mas maglakad sila ng mabilis noon. Ito na naman ang pamilyar na kutob at dagundong ng dibdib na ayaw ko talagang maramdaman. Parang mamamatay ako sa labis na tensyon kahit na wala naman talaga akong dapat na ikatakot. Para bang bigla akong napaisip kung bakit nga ba ako sumama dito sa kanila sa una pa lang. Hindi naman kasi talaga ako likas na nagpupunta sa mga banyagang lugar na alam kong hindi ko kasama ang pamilya ko. Malaking tao ako, Sir Seth. Nag-aral din ako ng pangdepensa sa sarili at isa akong black belter. Pero itong mga bagay na nararanasan ko noon ay bago talaga sa akin. Parang higit sa pakikipaglaban ng pisikal na lakas ang ipinunta ko dito. Ayon sa kutob ko. Pilit kong pinakalma ang sarili. Lumunok ng laway kahit sa totoo lang ay nanunuyo na ang lalamunan ko. Kailangang wag akong magpahalata dahil baka kapag nalaman nilang may napapansin ako sa kanila, bigla na namang magtampo sa akin si Lito. Hindi nagtagal, nakarating kami sa isang munting baryo. Nasa gitna pala ito ng kakahuyan. Malawak, malapad, maraming kabahayan. Hindi ko mapigilang mamangha habang pinagmamasdan ng kanilang mga kapitbahay at kaanak na kay sasayang sumalubong sa amin. Maraming magagandang kabahayan na parabang isang maliit na lungsod. May mga tindahan, maliliit na establishmento, talyer, health center. Namangha ako gawa ng may istasyon pa talaga ng pulis sa hindi kalayuan at nakikita kong may naka-duty din na parak doon. Sa kabila ng kahirapan nila, ipinagmamalaki nila ang kulturang meron sila. Sa tingin ko ay hindi sila Katoliko. Ni minsan ay hindi ko napansing nag-sign of the cross si Lito at ang mga magulang niya. Ang simbahan lamang ang bukod tanging napansin kong wala sa lugar na yon. Ang ipinagtataka ko lang ay ang biglang pagbasa ng aking bulsa nang makapa ko ito. Nagulat ako kasi nga kumukulo ang langis na nakalagay naman sa botelya at mahigpit na nakatakip nun. Ang sabi sa akin ng lolo ko, aswang lamang umano ang kayang magpakulo ng langis na pagmamay-ari ng isang tao. Sa pamamagitan nito ay nalalaman ng isang tao kung may aswang ba talagang nagtatago sa paligid at naghihintay na makapanantak ng tao. Nagsilbing babala ito sa isipan ko na mas lalo kong kailangang maging maingat. Gayunpaman, hindi ko naman ito ipinakita sa kanila. Nanatili lamang akong tahimik at pinagmamasdan ng mga bahay sa paligid hanggang sa tawagin na ako ni Lito
at papasukin sa bahay nila. Malaki ang bahay ni Lito. May mga magagara pero lumang mga muebles. Antigo ang halos lahat ng kagamitan. Malinis ang paligid. Makintab ang sahig na tila ba palaging pinakikintab kada may pagkakataon. Unang sampa ko pa lamang sa sahig. Napakabigat na ng aura. Parang hindi ako makahinga. Lingid sa kaalaman ni Lito, kahit kailan ay hindi ko sinabi sa kanya na may mga pagkakataon na nakakaramdam ako o meron nga akong tinatawag na sixth sense. Alam ko kung may kakaibang nangyari sa isang lugar lalo na kapag napuntahan ko ito. Hindi ako makapaniwala at napaatras ako sa aking mga napapansin nun. Kampante ako dahil may mga dala akong pangontra laban sa aswang na hindi nila alam. Ipinilig ko ang ulo ko at ibinaling ang tingin ko sa buong paligid. Halos hindi ako makahinga sa dami ng ungol na aking naririnig. Para akong binabangungot ng gising. Natigil lamang yun nang tapikin ako ni Lito at tinanong kung ayos lamang ba ako. Nang matitigan ko ang kanyang mga mata, bigla niya itong inilihis at iniwas ng tingin sa akin. Ang aking lolo, Sir Seth, isang albularyo. Marami na siyang mga natutulungang bunga ng pambibiktima ng mga aswang. Karamihan sa kanila ay yung mga nabate, nabihag at nagustuhan ng mga engkanto. Hindi na rin mabilang kung ilang beses na siyang may ginamot na taong inaswang at kinulam. Kaya niyang malaman sa pamamagitan ng pagtitig kung ang isang tao ay aswang o hindi. Kaya naman nang makita ko ang mga bagay na posibleng sintomas ng kanyang ginagawa, nabagan ako. Kahit papano ay tinuruan ako ng kakayahan ni Lolo. Kaya niya rin gumawa ng pangontra laban sa mga mababangis na aswang. Sabi niya, huwag umano akong papakampante dahil maraming uri ang aswang sa mundo. Sa hindi na sila mabilang, nagkalat na lamang sila sa bawat sulok ng Pilipinas. Kung ano-anong modus umano ang ginagawa para makapanghawa at makapangbiktima. Takot ako noon sa mga aswang. Pero sabi ni Lolo ay hindi raw dapat. Kaya kong talunin ng mga ganong nilalang na wala namang ibang alam kundi magpahid ng langis at magbago ng anyo. Dagdag pa ni Lolo, mas lalong lamang ako dahil may mga baon akong pangontra na alam kong magagamit ko sa takdang panahon. Kaya naman habang nagiging abala si Lito sa pakikipaghuntahan sa kanyang mga kaanak, nagmamadali akong humanap ng paraan para makalabas ng kanilang bahay. Siniguro kong nasa aking bulsa ang hindi namang kahabaang buntot pagi, tansong punyal at ang mismong langis na kanina lang ay umaagos sa bulsa ko. Maayos ko itong pinunasan para wag nang mangamoy dahil ang aswang na nabahiran nito ay pwede raw mangati ng walang dahilan. Sumilip ako sa pinto at nakitang papunta silang lahat sa kusina. Nagkaroon ako ng pagkakataong lumabas at magbatsyag sa paligid nun. Ayaw ko mang isiping aswang ang mga tao sa lugar na ito pero mas lalo kasing umaagos ang langis, Sir Seth. Para bang gusto nitong sumabog anumang oras kaya kailangan ko talagang magmatsyag habang hindi pa napapansin ni Lito na wala ako sa loob ng kwarto. Walang ingay na lumabas ako doon. Tinungo ang likod bahay. Dumiretso ako sa kagubatan at naglakad-lakad. Sa kalagitnaan ng aking pamamasyal, may nakita akong isang kumikinang-kinang na bagay sa lupa. Dinampot ko ito. Tinitigan. Isa itong kwintas. Nagulat ako nang matapos itong sumayad sa aking kamay.
ay isang malaking aso ang nakita kong umuungol papalapit sa akin. Kinabahan ako dahil naglalaway ito at mukhang walang matinong gagawin.